Sa loob ng 9 na taon na inalagaan ng Pilipinas ang kanyang anak, hindi nakita ng isang ina ang kanyang anak. Pinili niya ang kanyang trabaho, nawalan ng pamilya at nawalan din ng karapatan sa pagiging magulang, ngunit hindi sumuko ang inang ito. Nagsimula siyang mag-aral ng Filipino sa edad na 42. Mayroon siyang gustong sabihin sa kanyang anak sa wikang mauunawaan nito. Sa kanilang muling pagkikita pagkatapos ng 9 na taon, nakita ng ina ang isang anak na buong pagmamahal na pinalaki ng bansang Pilipinas. Kaya hindi niya maiwasang mahalin ang bansang nag-alaga sa kanyang anak. Ito ang kwento ng isang ina habang hinahanap niya ang tunay na nandito na ako sa kanyang buhay. Si Emma Wright ay nasa edad 42 sa isang maliit na apartment sa isang sulok ng Chicago, tahimik niyang hinawakan ng isang litrato. Sa litratong iyon ay mayroong isang 7 taong gulang na batang babae. Bilog na mata, nakapusod na buhok, nakangiti ng inosente sa kanya. Ilang libong beses na kaya pinagmasdan ni Emma ang litratong ito? 9 taon na ang nakalipas mula nang lumipad ang kanyang anak na si Sofia patungong Pilipinas. Hindi pa rin alam ni Emma kung anong ekspresyon ang nasa likod ng ngiting iyon ngayon. Walang awa ang taglamig sa Chicago. Malalim na ang gabi ng Enero at ang mga ilaw sa opisina ng Lightspark, isang kumpanya ng marketing technology, ay nakasindi pa rin. Karamihan sa mga empleyado ay umuwi na. Ngunit si Emma lang ang hindi umaalis sa kanyang mesa. 3 monitor ang nagpapakita ng presentation material para sa mga investor, data graph para sa user acquisition at isang tambak ng email mula sa mga kliyente na hindi niya maabutan ang sagot. Ang kanyang kape sa gilid ay matagal nang lumamig, ngunit wala siyang panahon para mapansin ito. Lampas 1:00 na ng madaling araw. Sa labas ng bintana, ang mamasamasang hangin na tipikal sa Chicago ay humuhuni ng mahina sa mga siwang ng gusali. Nanatiling nakatuon ang mga mata ni Emma sa monitor habang patuloy niyang kinakalampag ang keyboard. Sa katahimikan lang ng gabing ito siya nakakaramdam ng paglinaw ng isip. Nagiging magkaugnay ang mga numero. Nagiging porma ang mga salita at unti-unting lumilinaw ang balangkas ng kanyang presentation kinabukasan. Ang pakiramdam na iyon ay isang kasiyahan na hindi kayang bilhin ng anuman para kay Emma. At least, iyon ang pinaniniwalaan niya noon. Ang Lightspark ay kumpanyang itinatag ni Emma at ng kanyang matalik na kaibigang si Julie Cox kaagad pagkatapos nilang magtapos ng kolehiyo. Nagsimula ito sa isang silid sa isang apartment sa labas ng Chicago. 2 second-hand na computer at isang folding table lang ang kanilang buong ari-arian. Walang pondo, walang kredibilidad, walang karanasan. Ang tanging mayroon sila ay ang matibay na paniniwala ng dalawa na mas simple ang data analysis sa marketing. Iyon ang simula ng lahat. Unti-unti, ngunit sigurado, lumago ang kumpanya. Unang taon ay puro lugi kaya nagtrabaho ang dalawa sa iba't ibang part-time job para mapanatili ang kumpanya. Sa ikalawang taon, nakakuha sila ng kanilang unang maliit na kontrata at sa ikatlong taon, nagsimula silang makipag-ugnayan sa isang malaking advertising agency. Sa ikalimang taon, lumagpas sa 30 ang kanilang empleyado at lumipat sila ng opisina sa sentro ng Chicago. Nang itampok sila sa isang industry magazine at dumami ang mga katanungan mula sa mga investor, naramdaman ni Emma na siya ay nasa sentro ng lahat. Habang mabilis na lumalaki ang kumpanya, na parang isang buhay na nilalang, nilamon nito ang lahat ng oras at iniisip ni Emma. Nakilala niya ang kanyang asawang si Marco Reyes sa isang lecture hall sa graduate school bago itatag ang kumpanya. Si Marco, na nag-aaral sa Chicago, ay isang tahimik at matalas na tagapagmasid na lalaki. Tahimik siyang nakikinig sa mga masiglang usapan ni Emma at nagbibigay ng tamang sagot. Ganoon siyang klaseng tao. Sa unang ilang taon ng kanilang kasal, mayroon silang matibay na init sa kanilang relasyon. Ngunit habang lumalago ang kumpanya, unti-unting lumamig ang init na iyon nang hindi nila napapansin. Si Marco ang unang nagsalita tungkol sa pagbabago nang nagsimulang mabilis na lumago ang Lightspark. Isang gabi, nang maaga siyang umuwi, tahimik na sinabi ni Marco kay Emma habang naghahanda ng hapunan, "Si Sofia, umiiyak bago matulog kamakailan." Habang inilalagay ni Emma ang kanyang bag sa sofa, sumagot siya, "Kakausapin ko siya bukas." Wala siyang niloloko sa sinabing iyon. Talagang iyon ang iniisip niya. Ngunit kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, lampas hating gabi na umuuwi si Emma. Ang mga salita ni Marco ay tahimik na nilamon ng blankong hapagkainan. Para kay Emma, hindi lang trabaho ang kumpanya. Maaaring ito ang tanging lugar kung saan niya mapapatunayan kung sino siya.
Lumaki siya sa mahirap na pamilya, nakapagkolehiyo sa pamamagitan ng scholarship at nagtayo ng sarili niyang landas nang walang umaasa sa iba. Ang kumpanyang itinayo niya sa lahat ng kanyang buhay ay unti-unting nagkakabukod. Kaya sa bawat pagtaas ng mga numero, mayroong isang bagay na napupuno sa kanya. Ngunit kasabay nito, mayroong isang bagay na nawawala nang hindi niya namamalayan. Kailan kaya nagsimulang hindi yayain ni Sofia si Emma sa parke sa umaga ng weekend? Ilang beses na niyang sinabi ang sa susunod na linggo ay hindi na niya binibilang. Hindi na kinalaunan, hindi na kinakatok ni Sofia ang kwarto ni Emma tuwing umaga ng Sabado. Nang mapansin niya ang pagbabagong iyon, kumalat ang sakit sa kanyang dibdib. Ngunit itinago niya ang sakit na iyon sa trabaho. Mas matagal bago niya tunay na naintindihan kung gaano iyon kahalaga. Nabanggit ang tungkol sa diborsyo noong taglagas, nang si Sofia ay 6 na taong gulang. Sa kabilang dulo ng hapagkainan, tahimik na sinabi ni Marco, nang hindi sumisigaw o nagpapaliwanag, hindi ko na kaya. Hindi makasagot si Emma. Alam niya sa sarili niya na hindi mali si Marco. Ang naipon sa pagitan nila ay hindi galit o puot, kundi isang tahimik at malamig na kawalan. Wala na silang lakas para subukang ayusin ang anumang problema. Ang mga pag-uusap na dapat ay nangyari ay hindi kailanman nangyari at natapos ang kasal na iyon. Naging maayos ang proseso ng diborsyo kaysa sa inaasahan. Ang problema ay ang kustodiya. Maingat na pinag-aralan ng korte ang pamumuhay ni Emma. Ang mga record ng kanyang mga gabing late na umuuwi. Ang katotohanan na halos si Marco ang sumusundo at naghahatid kay Sofia sa daycare at ang katotohanan na palagi si Marco ang nagdadala kay Sofia sa ospital tuwing nilalagnat ito. Ang mga record ay tahimik ngunit walang awa na naipon. Masigasig na nakipaglaban ang abogado ni Emma ngunit sa harap ng bigat ng katotohanan, hindi umabot ang kanyang mga salita. Ibinaba ng hukom ang desisyon na ipagkaloob ang kustodiya kay Marco. Nang marinig ang desisyon, namutla ang isip ni Emma. Nanatili siyang nakaupo sa upuan ng korte at hindi makatayo ng ilang sandali. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga salitang deserve mo iyan ay tahimik na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit sa halip na gumaan ang sakit, lalo lang itong bumabaon. Kinalauna na nagpasya si Marco na bumalik sa Pilipinas kasama si Sofia. Bilang isang ama na may kustodiya, iyon na isang legal na pinahihintulutang pagpipilian. Walang magawa si Emma para pigilan ito. Bago umalis, gumugol sila ng huling oras kasama si Sofia. Nakaupo sila sa bangko sa parke na madalas nilang puntahan at mahigpit na hinawakan ni Sofia ang kamay ni Emma gamit ang kanyang dalawang kamay. Sa ilang sandali, walang nagsalita ang dalawa. Ang tunog lang ng hangin na gumagalaw sa mga dahon ang dumaloy sa pagitan nila. Hindi nagtagal, tumingala si Sofia at nagtanong, "Sasama ka rin sa Pilipinas?" Nabilaukan si Emma at hindi agad makapagsalita. Nang sa wakas ay makasagot siya ng pupunta ako para bisitahin ka, tumango si Sofia ng mahina. Ang kanyang ekspresyon ay napakatahimik para sa isang 7 taong gulang na bata. Kinabukasan, hinatid niya si Sofia sa airport. Bago dumaan sa security gate, lumingon si Sofia at kumaway ng bahagya kay Emma. Pagkatapos ay nawala siya sa agos ng mga tao. Nanatili si Emma na nakatayo at nang tuluyang mawala ang kanyang anak, doon lang siya humagulgol. Ang opisina ng abogado ay nasa 8 palapag ng isang lumang gusali sa downtown Chicago. Ilang linggo matapos lumipad si Sofia patungong Pilipinas, nagpunta si Emma para kumonsulta kung maaari siyang makakuha ng karapatan sa pagdalaw sa Pilipinas. Ibinuklat ng abogado ang mga dokumento at tahimik na ipinaliwanag ang katotohanan. May sariling sistema ng batas ng pamilya ang Pilipinas at napakahirap para sa isang dayuhang magulang na ipatupad ang karapatan sa pagdalaw sa loob ng Pilipinas. Kung tumanggi ang kabilang panig sa pagdalaw, halos walang legal na paraan para ipilit ito. Higit sa lahat, ang desisyon ng korte na hindi ipagkaloob kay Emma ang kustodiya ay magiging disadvantageous sa kanya sa anumang negosasyon. Sa huli, sinabi ng abogado, ang tanging paraan ay ang makakuha ng pahintulot mula sa kabilang panig. Ibig sabihin, maliban kung sumang-ayon si Marco na payagan silang magkita, walang paraan ang magbubukas, gaano man kahirap niyang subukan. Sa kanyang pag-uwi, habang naghihintay ng tren sa platform ng subway, dahan-dahang isinandal ni Emma ang kanyang likod sa malamig na pader ng tiles. May mga bagay na hindi kayang ayusin ng batas o pera. Sa unang pagkakataon sa kanyang 42 taon ng buhay, naintindihan niya iyon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao.
Ang tunog ng paparating na tren na dumadaan sa platform ay unti-unting lumalapit. Nakatayo lang si Emma, nakikinig sa tunog na iyon. Sa oras na iyon, wala pa siyang nakikita kung ano ang dapat niyang gawin. Kinagabihan, pagbalik sa apartment, umupo si Emma sa harap ng mesa at kumuha ng isang piraso ng papel at nagsimulang magsulat para kay Sofia nang hindi niya alam kung mababasa o makakarating ba ito. Simula't simula pa, English ang gamit ni Emma sa pagsusulat ng mga sulat para kay Sofia. Akala niya natural lang iyon. Ang wika ng mag-ina ay English at lahat ng salitang nagpalitan sa pagitan nila mula nang ipanganak si Sofia hanggang sa edad 7 taon ay English. Ngunit isang araw, huminto si Emma at nag-isip. 3 taon nang nakalipas mula nang lumipad si Sofia patungong Pilipinas. Anong wika kaya ang iniisip ni Sofia ngayon? Ang nag-udyok ay isang maikling email mula kay Marco. Karaniwan, minimal lang ang kanilang komunikasyon, ngunit bihira siyang magpadala ng update. Sanay na si Sofia sa school. Nagkaroon na rin siya ng kaibigan. Kamakailan, sinabi niya na nananaginip na siya sa Filipino. Iyon lang ang nakasulat. Paulit-ulit na binasa ni Emma ang pangungusap na iyon, nananaginip sa Filipino. Ibig sabihin, ang pinakabuod ng pag-iisip ni Sofia ay hindi na English. Ginagamit ng tao ang wika na nasa pinakamalalim na bahagi ng kanilang pagkatao sa panaginip. Sa pinakamalalim na bahagi ni Sofia, nakaugat na ngayon ang Filipino. Natatanggap kaya ni Sofia ang mga sulat na patuloy na ipinapadala ni Emma? Kung natatanggap man, binabasa ba niya ang mga ito? At kung binabasa man, gaano kalalim kaya ang naaabot ng mga salitang nakasulat sa English sa puso ng kanyang anak? May tunay bang kahulugan ang patuloy na pagsusulat sa English sa isang anak na ang pinakabuod ng pag-iisip ay nagbabago na patungong Filipino? Nang sumulpot ang tanong na iyon sa kanyang isip, hindi na niya ito maalis. Sa gabing iyon, nanatili si Emma sa harap ng mesa ng matagal nag-iisip habang nakabinbin ang sulat niya kay Sofia. Sa labas, kinakalampag ng hangin ng taglamig ang bintana. Kinabukasan ng umaga, nag-download si Emma ng Filipino language learning app sa kanyang smartphone. Sa halip na isang pinag-isipang desisyon, mas tumpak na sabihing kusa niyang natap ang screen. Sa unang screen, mayroong alpabetong Filipino. Ang mga titik ay maayos na nakalista. Sa sandaling makita niya ang screen na iyon, naintindihan ni Emma kung gaano kahirap ang kanyang sinisimulan. Sa edad na 42, magsisimula siya mula sa isang ganap na bagong sistema ng pagsusulat. Ngunit nakapagtataka, wala siyang pakiramdam ng takot. Para lang makasulat ng sulat sa wika na mauunawaan ng kanyang anak, nagsimulang isulat ni Emma ang mga titik sa papel. Ang pag-aaral ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Nang matutunan niya ang alpabeto, naghihintay naman ang mga pantig. At nang masanay siya sa mga pantig, lumitaw ang malaking pader ng mga salita at balarila. Ang istruktura ng balarila ay lubos na naiiba sa kanyang nakasanayan at ilang beses man niyang ulitin, hindi pa rin niya lubos na maunawaan ang tamang paggamit ng iba't ibang marker. Nalito rin siya sa simula sa sentence structure kung saan ang pandiwa ay nasa huli. Sa kabila nito, naglaan siya ng 30 minuto tuwing umaga, 15 minuto tuwing lunch break at buong gabi sa pag-aaral. Gumawa siya ng flashcards, binigkas ang mga salita ng malakas, at paulit-ulit na isinulat ang parehong mga salita sa notebook. Naging matigas ang kanyang mga daliri sa kakasulat. Habang namimili sa supermarket at nagtutupi ng labada, patuloy siyang nakikinig sa mga audio ng Filipino sa kanyang earphones. Patuloy siyang nagtatrabaho bilang consultant, ngunit ang dating passion na ibinuhos niya sa Lightspark ay nakatuon na ngayon sa kanyang layunin, ang Filipino. Isang Sabado ng hapon, dumalaw si Julie sa apartment. Dumating siya na may dalang 2 kape. Lumaki ang kanyang mata nang makita ang mga Filipino notebook, flashcards at grammar book na nakakalat sa mesa. "Seryoso ka ba dito?" tanong niya. "Seryoso," sagot ni Emma. Pinagmasdan ni Julie ang notebook ng matagal. Pagkatapos ay uminom ng kape at dahan-dahang nagsalita. "Emma, alam ko kung ano ang gusto mong gawin. Pero pag-isipan mo ng mabuti. Hindi ibig sabihin na kapag natuto ka ng Filipino ay tatanggapin na ni Sofia ang nararamdaman mo. Ayoko lang makita kang nasasaktan." Hindi agad sumagot si Emma. Pinagmasdan niya ang mga tuyong puno sa labas ng bintana ng ilang sandali. Hindi niya inakalang mali si Julie. Walang garantiya na tatanggapin siya ni Sofia. Alam na alam iyon ni Emma. Ngunit hindi niya kayang wala siyang gawin. Hindi niya kayang hayaang lumipas ang oras nang wala siyang ginagawa. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung hindi ko susubukan," tahimik na sabi ni Emma.
Pero kung wala akong gagawin, sigurado akong walang magbabago. Iyon lang ang sigurado. Bumuntong hininga si Julie. Ngunit ang buntong hininga na iyon ay hindi sa pagkadismaya, kundi sa isang uri ng nostalgia. Dati ka pa talaga, kapag may desisyon ka na, wala nang makakapigil sa'yo, sabi niya. Inilapag ang tasa ng kape at tumayo. Suportado kita, pero huwag kang magpakapagod, aniya bago umalis. Nag-iisa sa kwarto, binuksan ni Emma ang kanyang notebook at nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Gabing taglamig, 8 buwan na mula nang simulan niyang mag-aral ng Filipino. Kumuha si Emma ng isang piraso ng papel at humawak ng panulat. Karaniwan magsisimula siya sa English, ngunit iba ang gabing iyon. Sinulat niya ang mga salitang para kay Sofia. Ang mga sumunod na pangungusap ay isinulat niya sa Filipino, salita bawat salita, habang paulit-ulit na tinitingnan ang diksyonaryo. Sinusulat niya, binubura, at isinusulat muli. Umabot ng mahigit 2 oras bago niya ito natapos. Maikli lang ang nilalaman. Bago niya isara ang sobre, binasa ulit ni Emma. Maraming hindi natural na ekspresyon at sigurado siyang may mga mali sa balarila. Ngunit ayos lang iyon. Sa tingin niya, hindi isang perpektong sulat ang gusto niyang ibigay sa kanyang anak, kundi isang sulat na puno ng kanyang pagsisikap. Inilagay niya ang address sa sobre, idinikit ang selyo, at nagtungo sa post office. Sa malamig na hangin ng gabing taglamig, sa sandaling ipasok niya ang sobre sa slot ng postbox, naramdaman ni Emma na may bahagyang gumaan sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung darating ang sagot, hindi rin niya alam kung babasahin ba iyon. Gayunpaman, nakagawa siya ng isang hakbang patungo sa mundo ng wika ng kanyang anak. 4 na buwan pagkatapos simulan ang pagpapadala ng mga sulat sa Filipino. Isang umaga, isang sobre ang dumating sa postbox ng apartment ni Emma. Nakasulat sa address ng nagpadala ang Sofia Reyes. Hawak ni Emma ang sobre, hindi siya nakagalaw sa pintuan ng ilang segundo. Halos sumuko na siya na darating pa ang sagot. Pagbalik sa kwarto, umupo siya sa mesa at binuksan ang sobre. Ang papel sa loob ay may maikling mensahe na nakasulat sa Filipino at ilang salitang English. Nagulat ako na sumusulat ka sa Filipino, nanay. Medyo magulo pero naiintindihan ko. Ayos lang ako. Mahirap sa school sa simula. Pero mayroon na akong mga kaibigan ngayon. Nagsusulat pa rin ako ng panaginip sa Filipino. Ang huling linya ang tumatak sa mga mata ni Emma. Pwedeng magsulat ulit? Hindi galit, hindi pagtanggi, kundi mga salitang parang nagbubukas ng bahagya sa isang pinto. Inilagay ni Emma ang papel sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Akala niya'y ayos lang, ngunit may isang patak ng luha ang bumagsak mula sa gilid ng kanyang mata. Mula noon, sa loob ng kalahating taon, patuloy silang nagpapalitan ng sulat. Sa simula, 1 beses sa 1 buwan lang. Pagkatapos ay naging 2 beses sa 1 buwan. At sa huli, naging 1 beses sa 1 linggo. Unti-unting humahaba ang mga sulat ni Sofia. At nagsimulang isulat niya ang tungkol sa mga nangyayari sa eskwela, ang paborito niyang musika, at ang mga libro na kamakailan lang niyang binasa. Unti-unti ring bumubuti ang Filipino ni Emma. Isang araw sa isang sulat isinulat ni Sofia ang ganito, "Nanay, nakapunta ka na ba sa Pilipinas?" Binasa ni Emma ang pangungusap na iyon at agad na kumuha ng panulat. "Wala pa, pero gusto kong pumunta. Kasi gusto kitang makita, Sofia." Dumating ang sagot ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. "Pwedeng pumunta," isinulat ni Sofia. 6 na salita lang, ngunit para kay Emma, iyon ang sandali na sumikat ang liwanag sa kabilang dulo ng tunnel na hinukay niya sa loob ng maraming taon. Ang pagkontak kay Marco ay sa pamamagitan ni Sofia. Ang sagot ni Marco ay maikli. "Kung gusto kang makita ni Sofia, hindi ko siya pipigilan. Ngunit kung ayaw ni Sofia, gusto ko na agad kang umatras." Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Emma ang kondisyon na iyon. Kinabukasan, tinawagan niya si Julie. Nang sabihin niyang pupunta siya sa Pilipinas, nanahimik si Julie sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi, "Sige, mag-ingat ka." Wala na ang pag-aalala sa kanyang boses tulad ng dati. Bumili siya ng tiket, nag-apply para sa leave at inihanda ang kanyang paglalakbay. Habang nag-iimpake ng kanyang maleta, paulit-ulit na binasa ni Emma ang kanilang palitan ng sulat ni Sofia. Ang salitang "pwedeng pumunta", ibig ba nitong sabihin na gusto talaga siyang makita? O isinulat lang niya iyon dahil sa obligasyon, hindi niya mabasa mula sa mga salita? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot kumpirmahin. Sa sandaling lumapag siya sa Ninoy Aquino International Airport, ang unang napansin ni Emma ay ang kaibahan sa kalidad ng tunog.
Kahit isang malaking international airport, nakapagtataka kung gaano kahina ang ingay ng mga tao. Ang tunog ng mga yabag, ang boses ng mga nag-uusap, maging ang volume ng anunsyo ay tila kontrolado at ang buong espasyo ay nasa isang kalmado at maayos na ayos. Sa airport ng Chicago, palaging may sumisigaw, may nagbabanggaan na cart at ang anunsyo ay nakakabingi. Pakiramdam ni Emma, ang katahimikang ito ay hindi dahil lang sa kakaunti ang tao. Ito ay dahil sa likas na pag-aalala ng bawat isa sa kanilang paligid. Nang pumunta siya sa immigration counter, binuklat ng immigration officer ang kanyang mga dokumento at inihambing ang mukha ni Emma sa litrato. Ang buong proseso ay nakakagulat na magalang. Ang pagtanggap ng pasaporte, ang pagtatak, ang bahagyang pagyukod ng ibalik ang mga dokumento. Sa mga immigration na naranasan ni Emma dati, ang mga dokumento ay pinangangasiwaan ng may pagkanegosyo at ang tingin ay matalim na parang laging may duda. Ngunit dito, walang bakas ng pagkamahigpit sa mata ng opisyal. Ang balanse sa pagitan ng pagiging seryoso sa tungkulin at hindi pagpapahiya sa tao ng sobra ay napakahirap gawin. Habang papunta sa arrival lobby matapos makuha ang kanyang bagahe, huminto si Emma sa harap ng information counter sa loob ng terminal. Lalapit siya sa counter para kumpirmahin ang paglipat ng tren. Tumingala ang staff at nang makita na may hinahanap si Emma, siya na ang unang nagsalita. Magalang at matiyaga siyang nagpaliwanag, gamit ang mga kilos. Wala siyang nakitang anumang bakas ng pagkainis o pagkabagot. Nang matapos ang paliwanag, yumukod ng malalim ang staff. Reflexively, yumukod din si Emma. Habang umaalis sa counter, isang bagay ang naisip ni Emma. Dito, ang paghingi ng tulong ay marahil hindi isang abala. Kung gaano iyon kasimple, ngunit kung gaano iyon kahalaga. Dumaan si Emma sa automatic door at sa unang pagkakataon ay nilanghap ang hangin ng Pilipinas. May 3 araw bago ang kanilang pagkikita ni Sofia. Ginugol ni Emma ang oras na iyon sa paglalakad ng mag-isa sa mga kalye ng Maynila. Hindi ito para sa turismo. Gusto niyang maramdaman ang bayan na ito kung saan ginugol ng kanyang anak ang 9 na taon. Umaasa siyang maramdaman niya kahit kaunti lang kung anong hangin ang nilalanghap ni Sofia at anong mga tanawin ang nakikita niya araw-araw. Lumabas siya ng guest house nang lampas 10:00 ng gabi. Uhaw siya ngunit hindi niya alam kung anong klase ng tindahan ang malapit. Sa Chicago, hindi na niya iisipin pang lumabas ng mag-isa sa ganitong oras. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ina na huwag lumabas ng mag-isa kapag gabi. Hindi lang iyon pagiging overprotective, kundi isang aral na nakabatay sa realidad. Maraming beses na ring nakaranas si Emma ng nakakatakot na sitwasyon sa dilim. Kaya, nang buksan niya ang pinto na may dalalang na wallet, mayroon siyang tensyon na matagal nang nakatanim sa kanyang katawan. Bago lumabas, titingnan niya ang paligid, makikinig sa mga yabag, at pipiliin ang mga lugar na maliwanag hanggat maaari. Iyon ang paraan ni Emma sa paglabas ng gabi. Ngunit sa sandaling lumabas siya, nawala ang tensyon na iyon. Ang mga ilaw sa kalye ay maliwanag at malambot. Mayroong mga naglalakad na babae sa harap, nakatitig sa kanilang smartphone habang may earphones. Walang bakas ng pag-iingat sa kanilang lakad. Siguro papunta sila sa istasyon. May isa pang babae na lumapit ng patakbo. Magaan din ang kanyang mga yabag. Walang nag-aalala sa paligid, walang nag-iingat sa iba. Huminto si Emma at pinagmasdan ang tanawin ng ilang sandali. Ito ang kanilang normal. Sa bayang ito, napaka-normal na maglakad ng mag-isa sa kalye sa gabi. Ang katotohanang wala sa kanya ang normal na ito sa loob ng 42 taon ay tahimik na bumabaon sa dibdib ni Emma. Mga 5 minuto ang lakad. Mayroong isang maliit na convenience store na maliwanag ang ilaw. Sa pagbukas ng automatic door, umalingaw-ngaw ang boses na, "Welcome!" sa loob ng tindahan. Kumuha si Emma ng isang bote ng tubig at dahan-dahang naglakad sa harap ng mga istante. Nagulat siya sa dami ng uri ng produkto na maayos na nakalista. Onigiri, sandwiches, mainit na sopas, desserts, pang-araw-araw na gamit, gamot. Lahat ay maayos na, nakabalot at malinaw ang presyo. Walang kalat sa dulo ng istante. Ang mga na-refill na produkto ay lahat nakaharap ang label at maayos ang display. Nang pumunta siya sa cashier, itinigil ng cashier ang ginagawa at tinanggap ang produkto na iniabot ni Emma gamit ang 2 kamay. Tahimik na inilagay ang sukli sa tray at walang anumang magulong galaw habang inilalagay ang produkto sa bag. "Salamat po," sabi ng cashier at bahagyang yumukod. Isang part-time worker ang cashier sa hating gabi sa convenience store. Nang lumabas si Emma ng convenience store,
Hindi siya makalakad ng ilang sandali. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kagandahang loob sa serbisyo sa convenience store sa Chicago sa hating gabi. Nausip niya na marahil ganito talaga ang dapat na serbisyo sa customer. Kinabukasan ng hapon, naglalakad si Emma sa isang pamilihan. Maingay at maraming tao sa kalye. Matapos maglakad ng ilang sandali, napatingin si Emma sa kanyang kamay at namutla. Nawawala ang maliit na pouch na hawak niya. Naroon ang kopya ng kanyang pasaporte at emergency cash. Nahilo siya. Nang lumingon siya para balikan ang kanyang pinanggalingan, doon siya tinawag mula sa likod ng isang kalmadong boses, "Pasensya na po." Nang lumingon siya, nakatayo ang isang lalaking nasa edad 40. Wala siyang kakaibang hitsura, mukha lang siyang ordinaryong tao. Hawak niya ang pouch ni Emma. "Nahulog po kayo," tahimik na sabi ng lalaki. Kusa itong tinanggap ni Emma gamit ang dalawang kamay at paulit-ulit na yumukod. Nang sasabihin niya ang kanyang pasasalamat, bumalik na ang lalaki sa dami ng tao. Hindi siya huminto o lumingon, kundi natural lang na nawala sa kanyang pinanggalingan. Hawak ni Emma ang pouch sa kanyang dibdib. Nanatili siyang nakatayo hanggang sa hindi na niya makita ang likod ng lalaki. Ang taong ito ay walang inaasahang anuman mula sa simula. Hindi niya hinintay ang pasasalamat o nag-expect na papupurihan. Sa bansang ito, ang pagbabalik ng nahulog na gamit ay normal lang. Naramdaman ni Emma na parang may isang malaking katotohanan ang inihaharap sa kanya. Ang kabutihan ay hindi isang espesyal na kilos, kundi bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Sa ikatlong umaga, sumakay si Emma ng tren. Gusto niyang tignan ang lugar na pagtatagpuan nila ni Sofia. Pagbaba sa platform, mayroong linya sa sahig na nagpapakita ng boarding position at tahimik na pumila ang mga tao sa linya. Walang nagtutulakan, walang sumisingit. Bawat isa ay nagpapanatili ng isang tiyak na distansya at tahimik na naghihintay. Nang dumating ang tren, walang sinumang sumakay kaagad pagbukas ng pinto. Walang gumalaw ang mga sasakay hanggang sa makababa lahat ng bababa. Natural na nangyari iyon nang walang anumang senyales. Pagkasakay sa loob, lahat ay mahinang nag-uusap o tahimik na nakatingin sa screen ng kanilang telepono. Walang tumatawag, walang malakas na tumatawa, walang umaangkin ng espasyo ng iba gamit ang kanilang bagahe. Naramdaman ni Emma na ang katahimikang ito ay hindi dahil sa pagpipigil. Walang pilitan o takot sa mga alituntunin. Ang katahimikan na ito ay nagmumula sa paggalang sa espasyo ng bawat isa na natural na nakaugat sa buong lipunan kahit walang sinasabi. Habang bumababa ng tren, isang bagay ang naisip ni Emma. Siguro, araw-araw na sumasakay si Sofia sa tren na ito para pumunta sa eskwela. Mula sa hapon ng araw na iyon, nagsimulang makaramdam ng hindi maganda si Emma dahil sa jet lag at hindi sanay na kapaligiran. Mabigat ang kanyang tiyan at nanlalabo ang kanyang paningin. Nagtanong siya sa staff ng guest house tungkol sa malapit na klinika. Gumuhit ang staff ng mapa at magalang na ipinaliwanag na 3 minuto lang ang lakad. Pagbukas ng pinto ng klinika, tumingala ang reception staff at sinalubong siya. Nang sabihin niyang siya ay turista, inabutan siya ng staff ng health questionnaire at ipinaliwanag kung paano punan gamit ang mga kilos. Walang bakas ng pagmamadali at tahimik na hinintay niya matapos si Emma. Naghihintay sa waiting room ng 15 minuto, tinawag ang kanyang pangalan at nagtungo sa examination room. Sa examination room, maingat na ginawa ang bawat hakbang mula sa palpasyon ng kanyang tiyan hanggang sa interview. Ang diagnosis ay stomach upset dahil sa jet lag at pagkapagod at binigyan siya ng reseta. Nang ibigay ang halaga sa accounting counter, hindi makapaniwala si Emma sa nakita niya. Kusang na itanong niya, "Ito na po ba lahat?" Tahimik ngunit malinaw na tumango ang staff. Sa Chicago, kahit may insurance, ilang beses ang gastos na iyon bilang out of pocket. Hindi makapaniwala si Emma na makakakuha siya ng ganito kagandang serbisyo sa halagang iyon kahit siya ay turista. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama sa guest house, isa-isang binalikan ni Emma ang mga nangyari sa loob ng 3 araw na iyon. Ang gabi na nakalakad siya ng mag-isa sa dilim. Ang lalaking nagbalik ng kanyang pouch. Ang tahimik na kaayusan sa loob ng tren. At ang magalang na pagtugon sa klinika at ang hindi kapanipaniwalang halaga ng bayarin. Ang lahat ng ito ay hindi gawa ng sinumang nagsumikap ng husto sa bansang ito. Ito ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay, natural na nakapaloob sa kanilang pamumuhay. Ngunit ang normal na iyon ay nakikita ni Emma bilang napaka-espesyal. Ibig sabihin, wala ang mga normal na ito sa lipunang pinamuhayan niya. Nakatingin sa kisame. Tahimik na naisip ni Emma.
Sa ganitong lipunan, nanirahan si Sofia sa loob ng 9 na taon. Sa katiyakang ito, sa kaayusang ito, at sa kabutihan ng mga tao, lumaki siya. Ang katotohanan iyon ay tahimik, ngunit matibay na nakaukit sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Emma. Ang makita ang kanyang anak sa oras na iyon ay nakakatakot lang. Ang kanilang pagtatagpo ay sa isang maliit na parke sa labas ng Maynila, ang lugar na tinukoy ni Sofia. Sa mensahe, nakasulat lang na mga 7 minuto ang lakad mula sa istasyon, isang parke na may mga puno ng mangga. Dumating si Emma 30 minuto bago ang oras ng kanilang pagtatagpo. Sa hindi kalakihang parke, mayroong ilang bangko, isang sandpit at ilang puno ng mangga na nalaglag na ang mga dahon, tahimik na nakasabit ang mga sanga sa kalangitan ng taglamig. Dahil weekday ng hapon, kakaunti ang tao. Malayo, may isang matandang babae na dahan-dahang naglalakad sa loob ng parke. Sa sandpit, may isang maliit na bata na nakaupo, abala sa paggawa ng isang bagay. Sa tabi niya, may isang babae na mukhang ina na tahimik lang na nagmamasid sa likod ng bata. Habang pinagmamasdan ang tanawin, tumayo si Emma mula sa bangko. Hindi siya mapakali sa kanyang katawan. Tumayo siya sa tabi ng puno ng mangga, nakalagay ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang coat at patuloy na nakatingin sa pasukan ng parke. Malamig ang kanyang mga kamay, hindi uminit kahit nasa loob ng bulsa. Hindi lang iyon dahil sa lamig ng taglamig. Ang tagpo na paulit-ulit niyang ini-imagine sa loob ng 9 na taon ay magiging totoo na ngayon. Anong ekspresyon ang dapat niyang ipakita? Ano ang dapat niyang unang sabihin? Dapat ba siyang ngumiti para salubungin siya o tumayo nang pinipigilan ang luha? Gaano man niya pag-isipan, walang sagot na lumabas. At dumating na ang araw na ito. Huminga ng malalim si Emma ng isang beses at muling tiningnan ng pasukan. 10 minuto na lang bago ang kanilang pagtatagpo. Ang 10 minutong iyon ay tila mas mahaba kaysa sa nakaraang 9 na taon. 5 minuto bago ang kanilang pagtatagpo, may isang anino ang lumitaw sa pasukan ng parke. Napahinto si Emma sa paghinga, isang matangkad na babae na nakasuot ng mahabang coat. Walang pag-aalinlangan sa kanyang lakad. Dumiretso siya patungo sa kanila mula sa pasukan ng parke. Nakita ni Emma ang kanyang mukha at agad na naintindihan. Ang bilog na mata na 7 taong gulang ay naroon pa rin. Ang kanyang hugis ay mas matanda, at ang kanyang taas ay umabot na sa balikat ni Emma. Ngunit ang hugis ng mata at ang liwanag sa likod nito ay hindi nagbago, parehong-pareho sa anak na nasa kanyang alaala. Habang naglalakad, nakita ni Sofia si Emma. Sa sandaling iyon, sabay na huminto ang kanilang mga yapak. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. Mahinang umagos ang hangin sa parke ng taglamig. Lumapit si Sofia sa harap ni Emma at tahimik na huminto. Ang distansya sa pagitan nila ay abot kamay lang. Ngunit ang distansya na iyon ay ang bigat ng 9 na taon. Tumingin si Sofia ng diretso kay Emma at nagsalita. "Ikaw po ba si Emma?" Aniya. "Hindi nanay o mama, kundi Emma po." Ang tawag na iyon ay tahimik ngunit matibay na tumimo sa pinakamalalim na bahagi ng dibdib ni Emma. "Oo," sagot ni Emma. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Gusto niyang yakapin ito ngunit hindi siya makakilos. Hindi mabasa ni Emma kung may bakas ba ng pagtanggap sa ekspresyon ni Sofia. Isang komplikadong ekspresyon na tila pag-iingat o pagkausyoso o iba pa. Ngunit nakatayo lang sila doon, nakatingin sa isa't isa. Ang muling pagkikita pagkatapos ng 9 na taon ay hindi kasing dramatiko ng isang pelikula. Tahimik-tahimik lang na nagsimulang umusad ang oras nilang dalawa mula roon. "Mayroon po bang kapehan malapit dito?" sabi ni Sofia. Ang kanyang pananalita ay magalang. Parang kinakausap niya ang isang matanda na first time niyang nakita. "Oo, sige," sagot ni Emma. Lumabas sila ng parke magkatabi, nagpapanatili ng distansya na hindi nagsasagi ang mga balikat. Iyon ang direktang refleksyon ng kanilang relasyon ngayon. Ang kapehan ay mga 3 minuto ang lakad mula sa parke. Isang tindahan na may kalmadong interior na gawa sa kahoy. Umupo sila sa isang dalawahang mesa sa tabi ng bintana at umorder ng kani-kanilang inumin. Nag-order si Sofia ng mainit na tsaa at si Emma ng kape. Nang dalhin ng waiter ang mga inumin, natural na sinabi ni Sofia, "Salamat po." Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa kanyang bibig nang hindi niya sinasadya, natural lang. Tahimik lang itong pinagmasdan ni Emma. "Kamusta ang eskwela?" tanong ni Emma. "Normal lang po," sagot ni Sofia. "May paborito ka bang subject?" "Science po, at konting music. Sa club, nasa badminton club po ako.
pero reserba lang kaya hindi masyadong nakakapaglaro. Patuloy ang usapan, ngunit puro tanong at maikling sagot lang. Walang init na nabuo sa pagitan nila. Naramdaman ni Emma na hindi naman ayaw ni Sofia. Ngunit siguro, hindi rin alam ng kanyang anak kung hanggang saan ang distansya na dapat niyang gamitin at kung gaano kalalim ang pwede niyang tahakin. Ganoon din si Emma. Sa mga sulat, akala niya ay naipahayag na niya ang lahat ng kanyang damdamin. Ngunit nang nakaupo na sila ng harapan, napakaraming gustong sabihin kaya wala na siyang masabi. Unti-unting lumamig ang kanilang inumin. Sa loob ng kapehan, mahinang tumutugtog ang kalmadong background music at ang mga customer sa paligid ay abala sa kani-kanilang ginagawa. Ang katahimikan na iyon ay mas nagpatingkad sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahang tiningnan ni Emma ang profile ni Sofia. Wala siyang alam tungkol sa 9 na taon ng batang ito. Sino ang kanyang mga kaibigan? Ano ang nagpapatawa sa kanya? Ano ang nagpaiyak sa kanya sa gabi? Wala siyang alam ni isa man, ngunit nakaupo siya rito ngayon. Ang katotohanan iyon ay unti-unting kumalat sa pinakamalalim na bahagi ng dibdib ni Emma. Ang bumali sa katahimikan ay si Sofia. Nakatingin sa mesa, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang sulat mo po, sa Filipino nakasulat, hindi ba? Aniya, medyo hindi na gaanong formal ang kanyang pananalita kaysa kanina. Bakit po sa Filipino ka nagsulat? Tahimik na inilagay ni Emma ang tasa sa platito, pagkatapos ay tiningnan niya si Sofia at sumagot, kasi gusto kong makipag-usap sa iyo sa wika mo. Nang marinig ko sa tatay mo na nananaginip ka na sa Filipino, hindi ko na alam kung may tunay bang kahulugan ang patuloy kong pagsusulat sa English. Gusto kong ipahayag ang damdamin ko sa pinakamalalim na wika mo. Kaya, nag-aral ako. Dahan-dahang tumingala si Sofia. Sa unang pagkakataon, direktang tumingin ang kanyang mga mata kay Emma. Gaano ka po katagal nag-aral? Tanong ni Sofia. Mahigit 1 taon, sagot ni Emma. Sinubukan ni Sofia na magsalita ngunit muling isinara ang kanyang bibig. Ang tsaa sa baso ay dahan-dahang umuusok. Hindi nagtagal, mahina siyang nagsalita. Binasa ko po. Lahat. May isang bagay na tahimik na gumalaw sa dibdib ni Emma. Ang katahimikang ito ay iba sa kanina. May isang bagay na unti-unting natutunaw. 2 araw na ang nakalipas mula nang muli silang magkita sa kapehan. Nagsimula nang pumunta si Sofia sa malapit sa guest house ni Emma araw-araw pagkatapos ng klase. Ang awkwardness ng unang araw ay unti-unting nawala at nagsimula na silang maglakad ng magkatabi sa mga kalye ng Maynila. Ang mga lugar na ipinakita ni Sofia ay hindi mga tourist spot. Ito ay ang mga lugar na karaniwan niyang pinupuntahan. Ang pamilihan na madalas niyang gamitin ang panaderya na dinaraanan nila ng kanyang mga kaibigan pauwi mula sa eskwela at ang ilog na pinagbabasahan niya ng libro ng mag-isa tuwing weekend. Ito ang buhay ni Sofia. Tahimik na nilakad ni Emma ang mga lugar na iyon at inukit sa kanyang isip. Ang langit na nakikita ng batang ito araw-araw ay ganito ang kulay. Ang mga taong nakakasalamuhan niya araw-araw ay ganito ang mukha. Ang hangin na nilalanghap niya araw-araw ay ganito ang amoy. Nararamdaman niya iyon sa kanyang buong katawan. Ang paraan ng pagsasalita ni Sofia ay unti-unting nagbago bawat araw. Ang formal na pananalita na hindi niya sinira noong unang araw ay natural na naging impormal sa 2 araw. Tulad ng alam mo to? Sa 4 na araw, nakita niya ang isang pusa na nakabaluktot sa gilid ng kalsada at bumulong, "Ay, yan yung laging nandyan." At ikinuwento ang tungkol sa pusang iyon kay Emma. Nagsabi siya na may isang kapitbahay na nagbigay ng pangalan at nagpapakain tuwing umaga. Sa sandaling makita niya ang kanyang profile na bahagyang nakangiti, may isang mapurol na sakit ang tumakbo sa pinakamalalim na bahagi ng dibdib ni Emma. Hindi niya alam ang ngiting ito sa loob ng 9 na taon. Ang mabait na tingin ng batang ito sa pusa, ang tono ng kanyang tawa, ang lahat ng iyon ay hindi niya alam hanggang ngayon. Ngunit mayroon pa ring lugar sa pagitan nilang dalawa na wala pang sino mang naglakas loob na pasukin ang 9 na taon na iyon. Hindi pa sila nakaharap sa katotohanan na iyon. Hindi alam ni Emma kung kailan o sa anong paraan ito darating. Ngunit naramdaman niya na sigurado itong darating. Sa hapon ng 5 araw, nakaupo silang magkatabi sa bangko sa tabi ng ilog. Ang paglubog ng araw ay nagpapula sa ilog at ang mga gusali sa kabilang pampang ay nagiging anino. Ang mga ibon ay lumilipad ng mababa sa ibabaw ng tubig at nawawala sa malayo. Tahimik na si Sofia na kanina ay nagkukuwento ng kung ano-ano. Matagal niyang pinagmasdan ng ilog at dahan-dahan siyang nagsalita.
Nanay, bakit po ba ganoon kayo kasipag sa trabaho? Sabi ni Sofia. Sa unang pagkakataon sa pagbisitang ito, lumabas ang salitang nanay mula sa kanya. Medyo nagulat si Emma at tiningnan ang profile ni Sofia, patuloy ang kanyang anak na nakatingin sa ilog. Si tatay, hindi niya po kayo siniraan kahit kailan. Pero hindi ko po maintindihan kung bakit mas mahalaga ang trabaho. Tahimik ang kanyang boses. Sa halip na nagagalit, tila talagang gusto niyang malaman. Mas tumimo iyon sa dibdib ni Emma. Mas madali siguro kung sinigawan siya. Hindi naman iyon mahalaga, sinubukan ni Emma na sabihin ngunit huminto. Iyon ay kasinungalingan. Sa panahong iyon, mas mahalaga talaga ang trabaho para sa kanya. Hindi niya inakala na ganoon kahirap tanggapin ang katotohanan na iyon. Sinubukan niyang mag-sorry ngunit nagpatuloy si Sofia. Nang 6 na taong gulang po ako, may talent show sa eskwela. Nagpiano po ako, pero si tatay lang ang dumating. Ang lahat ng iba ay may tatay at nanay. Pagkatapos, habang pauwi kami ni tatay, naisip ko, nasaan kaya si nanay? Hindi nanginginig ang boses ni Sofia, tila tahimik lang siyang naglalabas ng mga alaala na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Kaya tinanong ko po si tatay, bakit po hindi dumating si nanay? Sabi po ni tatay, masipag magtrabaho si nanay. Hindi siya masamang tao. Pero hindi ko po naintindihan, hindi po ba siya makakapunta kung masipag siyang magtrabaho? Walang makitang sagot si Emma. Tama, pwede siyang dumating. Ilang linggo na niyang alam ang schedule ng talent show. Nakalagay din iyon sa kanyang kalendaryo. Ngunit sa araw na iyon, inuna ni Emma ang isang mahalagang presentation. Pinili niya ang presentation sa harap ng mga investor kaysa sa malaking araw ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Pinili po ni nanay ang trabaho, sabi ni Sofia. Ang isang salitang iyon ay tahimik na nahulog sa hangin ng takip silim. Hindi ito boses ng nagagalit, kundi isang salita na inilagay lang doon bilang isang katotohanan. Yumuko si Emma, hindi siya makasagot. Dahil totoo iyon. Patuloy na dumaloy ang tubig ng ilog. Kinabukasan habang nasa tren kasama si Sofia, napansin ni Emma ang ilang bagay. Sa sandaling sumakay si Sofia, natural lang na inilagay niya ang kanyang smartphone sa silent mode. Walang bakas na sinasadya niya. Natural lang iyon bilang isang ugali na nakasanayan niya. Sa siksikang loob ng tren, nakatayo si Sofia malapit sa pinto. Nang makita niyang sumakay ang isang matandang babae na may dalang malaking bagahe sa susunod na istasyon, dahan-dahan niyang inurong ang kanyang katawan para magbigay ng espasyo. Walang salita, walang eye contact. Natural lang na gumalaw ang kanyang katawan. Bahagyang yumukod ang babae. Wala ring sinabi si Sofia. Naging tahimik lang ang isang normal na sitwasyon. Walang imik na pinagmasdan ni Emma ang buong pangyayari. Kailan kaya naging ganitong tao ang batang ito? Walang pilitan, walang pag-asa ng kapalit. Ang pag-aalala para sa iba ay natural lang na lumalabas sa kanyang katawan. Sa platform ng istasyon, hindi gumalaw si Sofia hanggang sa makababa lahat ng tao. Walang nagturo sa kanya. Ginagawa niya lang iyon dahil normal lang iyon dito. Habang naglalakad sa tabi ni Sofia, isang bagay ang naisip ni Emma sa kanyang dibdib. Sa loob ng 9 na taon na hindi niya naaalagaan ang kanyang anak, inalagaan ng bansang ito ang batang ito. Ang mga patakaran na ibinahagi ng walang salita, ang kabaitan na walang hinihinging kapalit, ang natural na pag-alala para sa iba, lahat ay tahimik ngunit matibay na nakaugat sa loob ni Sofia. Ang lipunang Pilipino ang humubog sa pagkatao ng isang batang babae. Dahan-dahang tinanggap ni Emma ang damdamin na hindi niya malaman kung pasasalamat ba o pagsisisi sa harap ng katotohanang iyon. Sa gabing iyon, inanyayahan ni Emma si Sofia para kumain ng hapunan. Sa isang maliit na kainan na pinasukan nila, isang matandang lalaki na mukhang may-ari ang nag-iisang nag-aasikaso ng tindahan. Nang pumasok sila, maikli ngunit mainit siyang bumati ng pasok. Walang pag-aalinlangan na umupo si Sofia at kinuha ang menu. Ang kanyang paggalaw ay natural na parang regular siyang customer. Nang dalhin ang pagkain, ipinagsama ni Sofia ang kanyang mga kamay at sinabi, "Salamat po sa pagkain." Pagkatapos kumain, ipinagsama niya rin ang kanyang mga kamay at sinabi, "Tapos na po." Sa kanilang 7 taon na magkasama, wala maalala si Emma na itinuro niya iyon. Ito ay isang bagay na natural na natutunan ni Sofia sa Pilipinas. Nang umalis sila ng tindahan, binati ni Sofia ang may-ari. "Salamat po sa pagkain, masarap po." Ngumiti ang may-ari at sumagot, "Bumalik kayo." Sa maikling pagpapalitan na iyon, tila nakapaloob ang 9 na taon ng pang-araw-araw na buhay na naipon sa bayang ito. Pagkatapos umalis ng tindahan, sinabi ni Emma kay Sofia,
May gusto akong pag-usapan. Tahimik na tumango si Sofia. Naglakad sila ng kaunti sa pamilihan sa gabi at huminto sa isang lugar na kaunti lang ang tao. Huminga ng malalim si Emma at tiningnan si Sofia sa mata. Kahapon ikinuwento mo ang tungkol sa talent show, hindi ba? Sabi ni Emma, hindi nawala sa isip ko ang kwentong iyon. Pwede akong pumunta, pero hindi ako pumunta. Iyon ang totoo. Hindi ako magdadahilan. Ang kalungkutan na naramdaman mo ay tunay at ako ang may gawa noon. Tahimik lang na nakinig si Sofia. Pasensya na, patuloy ni Emma. Iyan ang salita na matagal ko nang gustong sabihin sa loob ng 9 na taon. Sinulat ko rin sa sulat, pero gusto kong sabihin ng harapan. Hindi ko nakita ang pagtugtog mo ng piano. Wala ako roon. Talagang pasensya na. Nagpatuloy ang katahimikan ng ilang sandali. Nakatungo si Sofia ngunit dahan-dahan siyang tumingala. May luha sa kanyang mga mata. Hindi ko po masasabing huwag kayong mag-sorry, sabi ni Sofia. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Pero masaya po ako na dumating kayo, nanay. Ang salitang nanay ay lumabas mula sa bibig ni Sofia, natural at malambot. Nanginginig ang labi ni Emma. Gusto niyang umiyak ngunit lumabo ang kanyang paningin. Sa pamilihan sa gabi, tahimik na magkatabi ang kanilang mga anino. Nanatili silang nakatayo doon ng ilang sandali, hindi gumagalaw. Tila unti-unting natutunaw sa hangin ang mga salita ng 9 na taon sa gabing iyon. Sa umaga ng huling araw ng paglagi ni Emma, dumating ang mensahe mula kay Sofia. May gusto po akong puntahan ngayon. Susunduin ko po kayo sa umaga. Hindi nakasulat kung saan sila pupunta. Sumagot si Emma at naghanda, naghihintay. Nakaimpake na ang kanyang maleta. Ang kanyang flight ay sa gabi. Wala na silang gaanong oras. Ngunit sapat na iyon na darating si Sofia para makita siya sa huling umaga. Tiningnan niya ang labas ng bintana. At ang manipis na sikat ng araw ng taglamig ay nagpapaliwanag sa Maynila. Mga lampas 10:00, dumating si Sofia sa harap ng guest house. Nakasuot ng parehong itim na coat na suot niya kahapon. At may bag sa balikat. Tara na po, sabi ni Sofia at nagsimulang maglakad. Sumabay si Emma. Sumakay sila ng 2 tren at bumaba sa isang maliit na istasyon sa gitna ng isang residential area. Hindi ito tourist spot o business district, kundi isang tahimik na lugar na tinitirhan. Naglalakad si Sofia nang walang pag-aalinlangan sa makitid na daan na may mga tindahan. May mga residente na naglalakad ng aso at may matandang nakasakay sa bisikleta na dahan-dahang dumadaan. May amoy ng sinigang na kumakalat mula sa kung saan. Isang kalmadong tanawin ng pang-araw-araw na buhay. Tahimik na sinundan ni Emma, iniisip kung ilang beses na lumakad si Sofia sa daang ito. Sa maulan na araw, sa mahangin na araw. At sa bawat hakbang, lumaki ang batang ito. Mga 10 minuto ang lakad, may isang gusali na napapalibutan ng bakod na bakal, isang elementary school. Ito po ang pinasukan kong eskwela, sabi ni Sofia. Dahil bakasyon, walang mga bata sa playground. Tahimik nilang pinagmasdan ang tahimik na playground mula sa labas ng bakod. Marami po akong natutunan dito, dahan-dahang sabi ni Sofia. Hindi lang po pag-aaral, kundi mayroon ding oras ng paglilinis, hindi ba? Kami po mismo ang naglilinis ng classroom. Sa simula, hindi ko po naintindihan kung bakit kami ang gagawa. Pero habang ginagawa po namin, natural lang na naintindihan ko na dapat pahalagahan ang lugar na ginagamit mo. Tahimik na tinanggap ni Emma ang mga salitang iyon. Mayroon din po kaming oras ng recess, at ang mga naka-duty ang naghahanda ng pagkain, hindi ba? Naghahanda kami ng magkasama, kumakain ng magkasama, at naglilinis ng magkasama. Sa halip na ipagawa sa iba ang lahat, kami mismo ang nagpapairal. Naging normal na lang po iyon nang hindi ko napapansin. Nagpatuloy si Sofia. Nakatitig si Sofia sa playground na nasa likod ng bakod ng tahimik. May isang malambot na ekspresyon sa kanyang profile na parang inaalala ang mga alaala. Bago po ang sports day, naglalabas po kami lahat sa playground para maghanda. Nagtatayo po kami ng tent at naglalagay ng lubid. Hindi lang po ang mga guro, kundi ang mga grade 6 po ang nangunguna at humihila sa mga mas mababang grado. Naalala ko po na parang ipinagmamalaki ko po ang sarili ko nang ginawa ko iyon nung grade 6 ako, sabi ni Sofia. Medyo masigla ang kanyang boses nang ikinuwento ang alaala na iyon. Madalas po sabihin ni tatay. Si Sofia, pinalaki siya ng eskwela sa Pilipinas, sabi ni Sofia. Sa simula, hindi ko po naintindihan kung ano ang ibig sabihin noon. Pero ngayon, pakiramdam ko, naintindihan ko na.
Kasi lahat ng oras na ginugol ko rito ay nasa loob ko. Hinanap ni Emma ang kanyang mga salita, ngunit wala siyang makita. Hindi sa wala siyang makita, kundi dahil may isang bagay na bumabalot sa kanya bago pa ang mga salita. Ito po ang lugar na nagpalaki sa akin, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado at may isang uri ng pagmamalaki na tahimik na nakaugnay sa loob nito. Pakiramdam ni Emma, sinasabi niya iyon bilang isang katotohanan, hindi para sisihin na pinalaki siya ng lugar na ito sa halip na ang kanyang ina. Inilagay ni Emma ang kanyang kamay sa bakod at tiningnan ang puno ng mangga sa likod ng playground. Ang mga sanga na nalaglag na ang mga dahon ay diretso na nakasabit sa asul na kalangitan ng taglamig. Pagdating ng tagsibol, mamumulaklak ang mga sanga na iyon. Ilang beses na kaya nakita ni Sofia ang mga bulaklak na iyon. Ang tagsibol ng kanyang pagpasok, ang tagsibol ng grade 2, ang tagsibol ng grade 3. Sa bawat tagsibol, lumaki ang batang ito dito. Ang pagsisisi na hindi siya nasa tabi niya, at ang pasasalamat na lumaki siya ng napakabuti ay tahimik na naghalo sa dibdib ni Emma. Gusto niyang magpasalamat sa bansang ito. Hindi niya kayang sabihin ng malakas, ngunit iyon ang nasa kanyang puso. Ang Pilipinas ang humubog sa pagkatao ng batang ito, at ang Pilipinas ang nagpalaki sa puso ng batang ito. Iyon ay isang hindi maikakaila na katotohanan. Naglakad sila pabalik sa kanilang pinanggalingan at umupo ng magkatabi sa bangko sa isang kalapit na parke. Naglabas si Sofia ng 2 mainit na canned coffee mula sa kanyang bag at ibinigay ang isa kay Emma. Binili ko po sa vending machine, aniya. Tinanggap iyon ni Emma gamit ang 2 kamay. Ang init ng lata ay bumabaon sa kanyang mga daliri na malamig. Salamat, sabi ni Emma. Isang maliit na pag-aalaga, ngunit pakiramdam niya, sa loob ng maliit na pag-aalaga na iyon, tahimik na nakaugnay ang mga bagay na natutunan ni Sofia sa loob ng 9 na taon, ang pakiramdam ng kusang pagkilos para sa kapakanan ng iba. Iyon ay isang bagay na pinalaki sa loob ng pang-araw-araw na buhay ng bansang ito, ng bayang ito, ng eskwelang ito. Sa loob ng ilang sandali, tahimik silang uminom ng canned coffee, kahit walang salita nakapagtataka na hindi iyon mahirap na oras. Iba ito sa tensyonadong katahimikan na naramdaman niya sa kapihan nung unang araw. Kailangan lang nilang naroon. Dahan-dahang gumagalaw ang mga puno sa parke sa hangin. Makakabalik pa po ba kayo? Tanong ni Sofia. Babalik, sagot ni Emma. Walang pag-aalinlangan, agad niyang nasagot. Sa susunod, sa tagsibol ka bumalik. Kapag namumulaklak na ang mga mangga, sabi ni Sofia, at bahagyang ngumiti. Sa isang sandali, ang ngiting iyon ay nagmistulang ngiti ni Sofia noong 7 taong gulang pa siya. Inukit ni Emma ang ngiting iyon sa kanyang isip. Ang departure lobby ng Ninoy Aquino International Airport ay puno ng mga taong naglalakbay. Hinatid siya ni Sofia hanggang dito. Sa loob ng tren at sa bus, nag-usap sila ng kung ano-ano. Ang paboritong musika ni Sofia ang librong binabasa niya ngayon na magiging grade 2 na siya sa tagsibol. Ito ay isang normal na pag-uusap ng ina at anak. Pagkatapos ng check-in, tumayo si Emma sa harap ni Sofia, hawak ang kanyang bagahe. Ano ang dapat niyang sabihin? Muling naghanap siya ng salita. Ngunit sa pagkakataong ito, nauna ang kanyang katawan kaysa sa mga salita. Ibinuka ni Emma ang kanyang mga braso patungo kay Sofia. Saglit na nag-alinlangan si Sofia at pagkatapos ay lumapit sa dibdib ni Emma. Niyakap niya ang kanyang anak pagkatapos ng 9 na taon. Mas malaki ang katawan ni Sofia kaysa sa inaasahan niya. Hindi na ito katawan ng bata. Ngunit sa loob ng mga braso ni Emma, bahagyang nag-relax si Sofia. Ang bigat na iyon ay dumaan sa dibdib ni Emma. Gaano katagal kaya silang nagtagal? Dahan-dahang lumayo si Sofia. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Mag-ingat po kayo, sabi ni Sofia. Salamat, sabi ni Emma. Sa isang salita na salamat, isinama niya ang lahat ng 9 na taon na iyon. Salamat sa pagpapahintulot na makita ang kanyang anak. Salamat sa paglaki niya ng napakabuti. At salamat sa bansang ito na nagpalaki sa kanyang anak. Bago pumunta sa security check, lumingon si Emma. Nakatayo pa rin si Sofia doon. Babalik ako, sinabi ni Emma gamit lang ang kanyang mga labi. Tumango si Sofia. Dumaan si Emma sa gate at nagsimulang maglakad. Hindi siya lumingon. Kasi umiiyak siya. Ngunit ang mga luha na iyon ay hindi kalungkutan. Isang salita ang tahimik na lumitaw sa kanyang puso. Nandito na ako. Hindi niya alam kung para ba sa kanyang anak o para sa bansang ito. Ngunit natural lang na lumitaw ang salitang iyon. Sa susunod na pagpunta niya, mas matagal siyang mananatili.
Uupo silang magkatabi sa ilalim ng namumulaklak na mangga sa Tagsibol at muli siyang sasabihin ng nandito na ako. Iyan ang desisyon ni Emma habang naglalakad. Pagbalik sa Chicago, bumalik si Emma sa parehong apartment, sa parehong kwarto. Ngunit bahagyang nagbago ang pananaw niya sa kwarto. Sa labas ng bintana, nakakalat ang basura sa kalsada. Sa kalapit na parke, malakas na tumatawa ang mga kabataan habang umiinom. Ang tensyon sa paglalakad ng mag-isa sa dilim ay bumalik na kaagad pagkatapos ng kanyang pag-uwi. Dati, nakikita niya ang mga tanawin na iyon bilang normal na pang-araw-araw na buhay. Ngunit ngayon, iba na ang tingin niya. Tahimik na binago ng mga araw na ginugol niya sa Pilipinas ang resolusyon ng mga mata ni Emma. Nang mamili siya sa grocery, ang cashier ay walang emosyon na nag-scan ng barcode at itinulak ang mga produkto sa bag. Ang sukli ay direkta na inilagay sa counter. Walang masamang intensyon, normal lang iyon dito. Ngunit sa loob ni Emma, may nabuong alaala ng isa pang normal. Ang alaala ng palad na nagbigay ng sukli gamit ang dalawang kamay. Ang alaala ng mga kalye sa gabi kung saan siya nakalakad ng payapa. Patuloy na nabubuhay ang mga alaalang iyon sa loob ni Emma. Iyon ang nagpapabago sa tanawin ng bayang ito. Nang tawagan niya si Julie para mag-ulat tungkol sa kanyang pag-uwi, "Kumusta?" tanong niya. "Nagkita kami," sagot ni Emma. "Hindi ba sapat na iyon?" sabi ni Julie. Hindi lang iyon," tahimik na sabi ni Emma. "Inalagaan ng Pilipinas si Sofia. Sa halip ko, ang bansang iyon." Nanahimik si Julie sa kabilang linya. Hindi nagtagal, maikli niyang sinabi, "Mabuti na lang." Sa mga salitang iyon, naroon ang init ng matagal na nilang pagkakaibigan. Sa gabing iyon, nagpadala si Emma ng mensahe kay Sofia. "Nakarating ako ng maayos. Masaya akong nakita ka. Babalik ako sa Tagsibol." Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang sagot, "Hihintayin ko po kayo." Iyon lang ang nakasulat. Pinagmasdan ni Emma ang mensaheng iyon ng ilang sandali. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito kainit sa salitang, "Hihintayin ko po kayo." Sa susunod na nandito na ako. Patuloy na mag-aaral si Emma ng Filipino. Sa pagkakataong ito, mas mahusay, mas natural para makapag-usap sa wika ng kanyang anak at darating ang araw na makikita niya si Sofia sa tabi niya sa ilalim ng mga namumulaklak na mangga sa eskwela. Hanggang sa araw na iyon, magpapatuloy ang paglalakbay ni Emma para paulit-ulit na sabihin ang nandito na ako sa kanyang anak na pinalaki ng Pilipinas. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Ang inyong mga komento, likes at support ay malaking tulong para sa mga susunod na video. Magkita-kita tayo sa susunod na video.